Welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Tagalog Manhwa Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Para updated ka sa mga bago nating upload, simulan na natin. Let's go! Magpapatuloy nung nakita nila na ang Kag ay dumaikit na sa lupa, nag-umpisa na sila umarangkada, halos ayaw nila magpatalo sa isa't isa. Inaasahan ko na sa bike ni Kim. Super light carbon bike na pakabilis umarangkada sa umpisa pa lang. Ngunit ang tunay na karera ay nag-uumpisa pa lang, ang bisikleta ay nagsimulang bumilis mula sa pagpedal. Ang mabilis na pagsisimula ay hindi palaging nangangahulugang panalo ka. Kailangan kong magmadali at makahabol kung gusto kong i-video sila. Hahaha, sa tingin mo matatalo mo ako? Gamit yang basurang yan. Dapat masanay ka sa pagtingin sa puwet ko kasi imposibleng maunahan mo ako. Ang bilis niya makahabol, shit, dapat ko siya durugin para di siya basta makahabol. Napangiti na lang si Kim dahil may masama siyang balak sa ating bida. Bigla niya na lang tinabig ang cone papunta sa ating bida. Kim, anong ginagawa mo? Iniwasan ng ating bida ang cone na papunta sa kanya at nagawa niya itong iwasan. Jay, tumingin ka sa harap mo. Nagulat ang ating bida dahil sasalpok siya sa kotse na nakaparada. Buti na lang bigla niya inangat ang kanyang bisikleta sa may unahan para sumampa ito sa kotse at para makaiwas sa aksidente. Ang lapit na nun. Hoy Kim, napakadelikado nun. Ano ba ang nasa isip mo? Ay patawad, na dulas ata pa ako. Hahaha. Mas baliw pa siya kaysa sa naisip ko. Baka makapatay pa yung gagong Kim na yun. Pero wow, and galing ng trick skills ni Jay. Grabe yung 360 kanina, paano siya nagkaroon ng oras para maisip yun? Dapat nakita din ito ng ibang mga lalaki ng live broadcast. At nakahabol na ang ating bida sa mayabang na si Kim. Tapusin na lang natin itong maduming karerang ito ng mabilis. Itong mayabang na ito nagpapakitang gilas. Isang sharp turn. Bobo. Banibilisan sa isang sharp turn, gusto niya yatang magpakamatay. Hahaha. Binilisan ni Jay ang pagpedal at bigla siya nagdrift sa palikong daanan. Natulala ang mga nakakita sa ginawang drift ni Jay. At naiwan na ang mayabang na si Kim. Hindi ko inisip na mag-drift siya sa isang pa-curve. Wala akong ideya kung saan siya posibleng natutong magbisikleta ng ganon. Pero sinasakyan niya yung bisikleta na para bang ekstensyon siya ng katawan niya. Hindi ako makapaniwala na naunahan ng basurang yun ang bisikleta ko. Kailangan kong humabol. Ngayon ikaw naman ang titingin sa puwet ko mula sa likod. Gigil na ang mayabang na si Kim. Maghintay ka, maaabutan din kita. Huwag tayong mag-aksaya ng oras. At tapusin ko na ito sa loob ng 4 na minuto. Huwag kang mayabang dahil lang nauuna ka na ngayon. Hindi ko matiis ang alinman sa mga taga-teyang high na bastos. Baka may masaktan pa kung itutuloy pa nila, sana maayos lang lahat.
Gets ko na hindi mo ako pauunahin. Nang ganun kadali ha. Uunahan kita sa huling pababa. Hoy, baliw ba kayo, bagalan nyo na nga? Hindi nyo ba kita yung bakod? Sa baba. Bagalan nyo na kung ayaw nyong mamatay. Napasigaw na lang si June dahil sa labis na takot sa mangyayari na aksidente. Napansin naman ng ating bida ang sasalpukan niya kaya gumawa siya ng paraan para hindi tuluyang tumama. Sinipa niya ang rehas para di siya tumama doon. Mukhang napansin na ng mayabang na si Kim ang rehas na sasalpukan niya. Mukhang walang taglay na abilidad si Kim para makaiwas sa panganib. At sumalpok na nga ang mayabang na si Kim. Napalingon ang ating bida sa nakabulagta na mayabang. Nagpatuloy lang ang ating bida. Kalunan niya na lang ang nasabi ng ating bida sa puro yabang na si Kim. Okay ka lang ba, Kim? Mukhang di tanggap ng mayabang ang nangyari sa kanya. Mukhang relax lang si Minu sa paglalaro ng games. May nakita ako, ha agad. Bayan, malapit na akong makakuha ng bagong record. Laki sa Sunny High Tech. Ibig sabihin nun natalo si Kim. Tapos na agad, nasaan si Kim? Hindi nga. Ba't wala pa dito si Kim? Hindi mapakaniwala ang mga bugok na natalo ang manok nila. Mukhang para lang sa wala lahat ng pagyayabang niya. Lagi ko naman sinasabi sa kanya yung tao yung importante, hindi yung bisikleta. Mukhang di pa din makapaniwala ang mga hangal sa pagkatalo ni Kim. Teka, paano natalo si Kim? Paano naman natalo si Kim sa ganyang klase na bisikleta? Ano nangyari? Kailangan kong tignan yung video. Pagkabalik ni June, nagsalita ang ating bida. Tandaan mo yung sinabi ko bago magsimula. Sige, tugon ni Minu. Huwag muna ako kulitin sa school. Mula ngayon. Bigla na lang humanga ang mga hangal sa ating bida. Ang astig niya. Napakamot na lang sa ulo si Minu. Dumating na si June, bit-bit. Ang talunan na si Kim. Minu, tawag ni June. June, ano nangyari? Kunin niyo na ang first aid kit. Ano nangyari sa'yo, Kim? Kailangan ba natin siya dalhin sa ospital? Nagkaroon ba ng aksidente? Napasigaw ang mayabang na si Kim. Dalhin niyo nga ang mayabang na yon. Ngayon na. Nakabalik na ang ating bida sa kanyang bahay. Nandito na ako. Walang tao sa bahay ngayon. Panggabi ulit si Mama. Saan ka nang galing? Gumala ka na naman gamit yung bisikletang yun. Paano ka matatanggap sa magandang unibersidad pag di ka pa mag-aaral? Ngayon, may entrance exam ka sa susunod na taon. Di ka na dapat sumasama sa mga kaibigan mo para magbisikleta. Kahit man lang subukan mo kumilos na parang matanda. O mag-uumpisa na ang pinaka-paborito kung palabas. Dahil sa labis na pagmamadali, ang kapatid ni Jay ay nadisgrasya. Ang kanyang paa ay tumama sa may pintuan. Labis na sakit ang naramdaman niya. Nagpaikot-ikot siya sa sahig. At nung mapansin na ng kapatid ni Jay ang paborito niyang palabas, ay parang nakalimutan na niya na masakit ang kanyang paa. Pumasok na sa banyo ang ating bida para maligo. Habang naliligo ang ating bida, bigla siya may naalala. Ang naalala niya nung nakipagkarera siya, inisip niya ang mga bagay na yun. At napagtanto ng ating bida. Kakaiba, hindi ko naman naramdaman ito noon. Magpapatuloy, naghahanda na ang ating bida para pumasok ng may bigla
Siya napansin sa kanyang bisikleta. Nasira gulong ko dahil sa race kahapon. Paano na yan? Ba't ka may bisikleta ang tanong ng kapatid ni Jay? Sasakyan mo talaga yan papuntang paaralan ulit. Oo, tugon ni Jay. Naku, adik ka na talaga sa bisikleta. Sino naman magsasayang ng enerhiya nila sa pagbisikleta papuntang paaralan? Ang estudyante ay kailangang mag-aral. Kita tayo mamaya. Sayang kung kailan siya lumaki dun. Naman siya naging pasaway. Bigla na lang napatingin ang kapatid ni Jay sa pusa at bigla nagbago ang mood niya. At nagulat naman ang pusa, tumakbo ang pusa at hinabol naman ito ng kapatid ni Jay. Bumalik ang pahina kay Mia na nakasakay sa bus at nakipagsiksikan. Excuse me, naku, muntik na ako maiwan ng bus. Habang nakasakay sa bus si Mia, may bigla siya nakita na di niya inaasahan. Si Jay ba yun? Bakit siya nagbibisikleta papuntang school? Nagsalita ang isa sa mga extra. Wow, nakita mo ba yun? Paano naging mas mabilis ang lalaking nasa bisikleta kaysa sa bus siguro? Kailangan kong ilabas ang bisikleta ko, bukas nangingilabok na siya. Sa garahe Bumalik naman ang pahina kay Dom, na nakasakay sa kotse. Nakakainis ang traffic na ta. Sir, gusto mo bang sagasaan ko ang mga kotse para makagalaw tayo? No thanks, tugon ni Dom. Napasulyap si Dom sa bintana. Nagulat si Dom sa bilis ng bisikleta. Wow, ang bilis, gusto ko din ng bisikleta. May bigla na lang nakahabol sa ating bida at bigla itong lumapit. Guys, ang lumapit pala kay Jay ay ang mismong principal ng kanilang school. At bumati ito kay Jay ng hello boy. Hahaha, puno na ng enerhiya kahit umagang-umaga pa lang. Yan ang gusto kong makita sa isang student president. Hello po sir, tugon ng ating bida. Nagbibisikleta ka rin po papuntang paaralan, tanong ng ating bida. Oo naman, ang lalaki ay dapat laging nagbibisikleta papunta sa kanyang trabaho. Pero alam mo namang mas maganda ang maging dahan-dahan kapag nagbibisikleta kaysa bilisan, di ba? Kailangan nating mag-ingat dahil tayong mga nagbibisikleta ay pinapabayaan sa kalsada at bangkita. Sayang, kahit mga daan para sa bisikleta ay hindi rin natin maaasahan. Hahaha, ngayon tama na ang usapan. Bilisan natin. Hindi pwede malate ang principal at student president, hahaha. Bumalik ang pahina sa school at mukhang pinaparusahan ng isang teacher ang mga pasaway na student. Bigla na lang may nakita ang teacher na isang student na nakasakay sa skateboard. Peace sir, wag mo akong mapis-pis dyan. Ano bang problema niyang buhok mo? Aksidente bang natapunan ng orange juice yan o kung ano paman? Nasaan ang ID mo? Ikaw na pasaway ka, pati ang bag mo di mo dala. Masakit kasi sa balikat kaya iniwan ko na lang mismo sa school. Ano naman ang kaganapang ito? Umagang-umaga pa lang. Nandyan ka na pala sir, pinapatupad ko lang ang dress code ng school. Hindi yan ang magandang pani mula ng araw, salita ng principal. Nandito rin pala ang mga pinakagwapong estudyante natin. Siguraduhin nyo lang na hindi masisira ang imahe ng school natin. Huwag nyo nang uulitin ito. Balik na kayo sa klase. Opo sir, sisiguraduhin naming astig pa rin ang imahe ng school sa abot ng aming makakaya. Nagsetakbohan na ang mga pasaway. Mga lintek kayo, salita ng teacher. Kalayaan, sigaw naman ng mga pasaway. Napalingon ang manyak na bata.
Wow, kailan pa nagkaroon ng mga hot chicks dito? Hi mga miss. Ang lungkot ko kasi mag-isa lang akong kumakain ng lunch araw-araw. Pwede ba akong sumabay sa inyo ngayon? Please. Ang cute niya, gusto ko siyang iuwi sa bahay namin para gawing alaga salita ng extra na babae. Ang cute, puntahan mo kami mamaya sa cafeteria kapag lunch break na. Iyong buwiset na yun, salita ng teacher. Hahaha, nagbibinata na siya, salita ng principal. Sir, may morning assembly ka ba ngayon? Tanong ng teacher. Parang ayaw kong gawin ngayon kaya ay text ko na lang sila, ha 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 ha. Bumalik ang pahina kay Mia at Yunha. Nag-text ang principal ng magandang umaga, sana ay maganda ang araw nyo ngayon, yan lang muna para sa assembly. Bakit kaya ginamit ni Jay ang bike niya? Ngayon, salita ni Mia. Anong mayroon dito, mukhang may in love dito. Nang biglang sumingit si Dom Yuna. Yung gagong band-aid na naman. Tugon ni Yunha. Paano kaya kung di na natapos sa pagsisilite si Dom dahil tinamaan na siya ng libro sa mukha? Sinabi ko na sa'yong huwag kang sisigaw. Galing sa likuran ko. Ito siguro ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal sa akin. Pero alam ko namang bukas ang puso mo para sa akin. Bumalik ang pahina sa ating bida. At ang pinag-uusapan ngayon ng mga student ay ang naganap na laban. Oy, napanood mo ba yung bike racing video sa YouTube kahapon, ang astig, no? Talaga hindi ako interesado sa bike eh. Hoy nerd, tawag ni Mino kay Jay. Napanood ko yung video mo na kinuha ni June kahapon, ang galing talagang, tinalo mo sina Kim. Anyway, congrats dude. Mino, paano mo nakilala ang student president? Ang weird niya, di ba, salita ng malandi na babae. Bumalik ang pahina sa loob ng classroom, nag-aaral ng mabuti ang mga student. Kaso mukhang hindi nag-aaral ng mabuti si Dom at nagawa pa talagang matulog habang tulo pa ang laway. Lunch break na. Mukhang dumidiskarte pa din si Dom kay Yuna, kaso mukhang sapak na naman ang kanyang inabot. Tapos na ang recess nila at bumalik. Naulit sa pagtulog si Dom at ngayon ay may unan na siya at kumot ang sarap ng tulog ng loko. Simpleng sulyap pa si Mia kay Jay. At bigla na lang napansin ng ating bida. Tiningnan ni Jay si Mia at bigla umiwas ito ng tingin kay Jay. Napatingin si Jay sa bintana. Iniisip nito ang uwian. Sumapit na nga ang uwian at isa si Dom naglalakad. Ano ba ang gagawin ko ngayon? Tulo na ang laway ni Dom. May naaalala si Dom nung makita niya ang bike ni Jay. Nilapitan agad ni Dom si Jay para kausapin tungkol sa bisikleta. Teka, pwede ba gamitin yan, saglit lang naman? Di pinansin ni Jay si Dom at nagpatuloy lang sa pagpedal. Ikaw, mayabang, sana maflatan ka ng gulong sa daan. At bigla may narinig si Dom na boses. Nagsalita si Yunha, sige na kasi, sabihin muna gusto mo siya, no? Hindi ha, salita ni Mia. Lumapit na si Dom kay Yunha. Saan ka na naman nang galing, nalintek ka, salita ni Yunha. Yuna, hindi mo matatakasan ang wifi signal ko. Ano bang ginawa kong masama at kinakarma ako ng ganito? Tumawa lang si Mia. Ang linis na ng kutis ko ngayon, di ba, salita ni Dom. Buiset ang lagkit, kaya ng mukha mo, kakatulag mo buong araw. Hahaha, tama na ang pagpapanggap na hindi mo ako gaste, ito ang pampagwapong sekreto ko.
Manahimik ka nga eto sayo. Naku sapol sedam sa binte. Bumalik ang pahina sa ating bida. Chill lang sa pagbisikleta at ini-enjoy ang sariwang hangin ng biglang. Napainto ang ating bida dahil na-flat ang kanyang gulong. Mukhang nagdilang Angel Sedam. Dumating na naman ang isang hangal. Gusto mo ba na ayusin ko ang bulok na yan? Muntik na kita hindi makilala dahil sa salamin mo. Natatandaan mo pa ba ako?